other fuels ay ang mga sumusunod. Bayad sa supply ng tubig na may 58.8% inflation, materials for the maintenance and repair of the dwelling na may 2.9% inflation, at kuryente na may 8% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Pebrero 2024 ay ang restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation at 24.6% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 5.7% inflation. Ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Pebrero 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 5.3% inflation at 14.1% share sa pangkalahatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng furnishings, household equipment, and routine household maintenance ay ang mga sumusunod. Non-durable household goods na may 7.1% inflation, domestic services and household services na may 3.4% inflation, at major household appliances, whether electric or not, na may 3.8% inflation. Sa 13 commodity groups, 6 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2024. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 9.4% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.6% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.3% inflation, health na may 1.4% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.6% inflation. Ang food and non-alcoholic beverages naman ay nagpakita ng mas mabilis na pagbaba ng presyo sa antas na negative 0.9%. Samantala, 4 na commodity groups naman ang nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo. Ito ay ang mga sumusunod. Clothing and footwear na may 1.3% inflation, information and communication na may 1% inflation, at recreation, sport, and culture na may 7.9% inflation. Ang transport naman ay nagpakita ng mas mabagal na pagbaba ng presyo sa antas na negative 0.1%. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation nitong February 2024 ang mga sumusunod na commodity groups. Education services na may 3.2% inflation, financial services na may negative 1.4% inflation, at restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagbaba ng mga presyo ang mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa antas na negative 1.3% nitong Pebrero 2024 mula sa negative 0.6% noong Enero 2024. Sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Bigas na may 16.5% inflation, milk, other dairy products, and eggs na may 3.1% inflation, particular dito ang powdered milk, ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.3% inflation, particular ang luya, mais na may 9.3% inflation, at flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 6.3% inflation.
Nagtala naman ng pagbagsak ng presyo nitoong Pebrero 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Fish and other seafood na may negative 10.7% inflation gaya ng tilapia. Meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 4.6% inflation, partikular dito ang karne ng baboy. Fruits and nuts na may negative 6.5% inflation katulad ng saging. Oils and fats na may negative 3.4% inflation, partikular ang mantika. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 13.4% inflation tulad ng sibuyas. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naitala ng sugar, confectionery, and desserts na may 2.4% inflation, partikular ang asukal na pula. Nitong Pebrero 2024, ang inflation rate naman para sa bottom 30% income household ay naitala sa antas na 1.1%. Noong Enero 2024, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 1.7% at 10.9% naman noong Pebrero 2023. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Pebrero 2024 ay ang pagbaba sa antas ng inflation ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may negative 0.7% inflation at ito ay may 92.7% share sa pagbagal ng inflation. Personal care and miscellaneous goods and services na may 4.6% inflation at 2.9% share. At ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.2% inflation at 2.3% share. Nitong Pebrero 2024, ang naitalang Consumer Price Index o CPI ay 130 pesos and 60 centavos. Ang CPI ay isang pamantayan para sukatin ang pagbabago sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na karaniwang binibili ng mga mamimili. Ito ay ginagamit upang masuri ang inflation at malaman ang paggalaw ng halaga ng pera ngayon kumpara noong base year na 2018. Noong Enero 2024, ang naitalang CPI ay 130 pesos and 90 centavos at 128 pesos and 70 centavos naman noong Pebrero 2023. Sa kabilang dako, ang purchasing power of peso o PPP nitong Pebrero 2024 ay bahagyang tumaas sa 77 centavos mula sa 76 centavos noong Enero 2024. Ang PPP ay isang indicator na nagpapakita kung magkano ang halaga ng piso ngayon or 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyo pong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Pebrero 2024. Marami pong salamat at magandang hapon. Maraming salamat CSS Office para sa ulat ng February 2024 inflation. Ngayong hapon ay makakasama rin po natin ang kinatawan mula sa Philippine Information Agency Marinduque. Ngayon, magtutungo na po tayo sa ating question and answer segment.
Para sa mga nais pong magtanong mula sa ating mga kasama sa Google Meet, maaari pong gamitin ang raise hand feature upang kayo ay matawag. Para naman po sa ating mga tagapanood sa Facebook Live, maaari pong ikomento ang inyong mga katanungan sa ating comment section. For documentation purposes, kindly state your name and paalala lamang po na maaaring pakilimitahan lamang po ang inyong mga kabaksang ating pinag-uusapan ngayong hapon. Ngayon ay handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Hi, Miss Gemma. Walang nagtatanong. Hi po sa lahat. Magandang hapon po. Actually, sabi po kasi nung ating moderator ay lilimitahan yung tanong sa paksang pinag-uusapan. Apparently, wala naman na po akong tanong sa paksang pinag-uusapan dahil maliwanag naman na pong nailahad ni Miss Gemma yung inflation rate or status ng ating lalawigan. Yung aking pong tanong ay hindi po related dun sa paksa. Kung mamarapatin po ni Miss Gemma at ng moderator na aking itanong ay please let me know po so I can proceed with my question. Nakuha po ba? Hello? Opo, sir. Papa. Sige po, sir. Okay, pwede na po kayo magtanong. Miss Gemma, kasi nag-attend po ako ng isang press con din ng PSA. Ang pinag-usapan naman po doon ay yung bilang ng mga may trabaho sa lalawigan. Meron po ba tayong datos, Miss Gemma? Kung kasi yes, somehow meron itong indirect effect yung pinag-uusapan natin na inflation status o rate ng probinsya sa kabuuan, ano po. At kahit gaano po o gaano kataas o gaano kaliit yung o gaano ang itinaas o gaano ang ibinaba noong inflation rate ng lalawigan, ang tanong diyan ho ay teka, yun bang mga tao na meron sa Marinduque, meron bang trabaho para magkaroon siya ng kapangyarihan na makabili nung mga kinakailangan niyang mga pangunahing pangangailangan. Kaya ang tatanong ko po sana, Miss Gemma, ay kung meron po ba tayong status o gaano po karami ang bilang ng mga may trabaho sa lalawigan o tumaas po ba ito kumpara sa mga nakalipas na mga taon? Okay. Okay, salamat sa iyong pagtatanong, Sir Romeo, at salamat din po sa pagkikilahok sa gawaing ito. So, para po sa employment status ng ating lalawigan, ay hindi po tayo nagkakaroon ng monthly or quarterly data. Ang available po dito sa atin ay yung annual po. So, meron po tayong annual na data at yun po ay na-share na rin namin sa aming Facebook page. At meron na rin po kaming press release tungkol dito sa status ng employment dito sa ating lalawigan. So, ang preliminary data po natin na sinagawa or na-share na or nailabas na ng PSA ay meron po tayong 94.5. Wait lang po kasi ina-access ko rin po yung yung data. Okay. Meron po tayong 94.5% na employment rate nung nakaraang 2022. Yun pa lang po ang available kasi hindi pa po nare-release yung data for 2023. Miss Gemma, may follow-up question po ako. Hindi ko kasi nakita yung press release ninyo regarding sa employment rate ng ating lalawigan for
December for 2022. Dun sa so ibig sabihin po lumalabas na dun sa percentage na binanggit mo po, majority pala, may majority or mataas ang porsyento o bahagdan ng mga may trabaho po dito sa Marinduque. Opo, sir. Yun po. 94.5% po ang ating employment rate. So, konti lang po. Nasa Walang 5.5% lang po. Ang walang trabaho pala. Lumalabas. Opo. Ano po, Miss Gemma? Miss Gemma, yung percentage na yun, meron actual po ba na bilang yun? Like, halimbawa, ay kung ang population natin ay ganito, ilan? Okay, sir. So, yung actual po niya ay Ilang individual yun? 95, around 96,000 po yung employed dito sa atin for 2022 And, po na preliminary. Malaki pa rin po ba ang nanggagaling sa government sector? Sir, Kumpara pagdating sa po mga dun private sa sector per po. category, wala po kaming data para sa provincial level. Sa regional level po, merong per I see. category kung ilan po yung nagtatrabaho sa government, sa private sector, sa mga private households. Hindi po yun available dito sa ating level. Sa region po siya available. Maraming salamat po, Gemma, sa pagbibigay din ng information. Salamat din po, Kasi Sir yan po yung Romeo. isa sa mga pinag-usapan nung nag-attend ako ng isa. Kasi ngayon ko din, kaalam ko din pa lamang po na isa din po pala yun sa inyo pong ina-survey, yung Apo. kung gaano yung bilang ng mga may trabaho at wala sa isang lalawigan. So thank you so much po. Talaga napakadami niyo pong trabaho, and despite of those na mandated na job, talagang pag tinanong po namin kayo, available po yung nabibigay po ninyo agad yung mga impormasyon na kaparehas po. Salamat po sa inyong serbisyo. Thank you rin po. And happy Women's Month po, Miss Gemma, at sa lahat po ng bumubuong mga kababaihan sa PSA Marinduque. Thank you po. Maraming salamat po CSSOP sa paglalahad ng impormasyon upang masagot ang katanungan, at nagpapasalamat din po ako sa kinatawan ng Philippine Information Marinduque sa pakikilahok sa ating question and answer segment. Muli po, iniimbitahan ko po ang ating mga kinatawan ng ahensya na ating kasama sa Google Meet upang makilahok sa ating question and answer segment. Meron pong katanungan pinadala via Google chat box. So maybe you can read it out so that Miss Gemma can hear it. Mula po sa ating Google Meet chat box, ang katanungan po ay, may pagkakataon po ba na mararanasan natin na tumaas ang inflation rate bago pa matapos ang March na dulot ng El Nino? Itong katanungan po na ito ay mula sa DENR Penro Marinduque. Okay. Salamat po sa mahalagang tanong na yon. Sa ngayon po ay wala pa naman po nakakarating sa aming opisina na may nararanasan na po tayong matinding tagtuyot. May mga survey activities po kasi ang Philippine Statistics Authority na nangangalap ng data tungkol sa mga production or harvest ng ating agricultural sector, at wala naman pong na i-report ang ating mga tagakalap ng mga data or tinatawag naming statistical researcher na nakakaranas na po ng tagtuyot dito sa lalawigan natin, at alam po natin na yun ay nararanasan na dun sa ating mga
katabing probinsya, particular na po ang dalawang probinsya ng Mindoro. Dito naman po ay maayos pa rin po ang kalagayan ng ating mga lupang sakahan. Particular na po kasi yung production ng mga gulay natin, maayos pa naman po. Kaya masasabi ko po na wala po sigurong masyadong malaking pagtaas ng presyo ng mga agricultural products dito sa atin ngayong Marso. Kasi itong mga nakaraang araw po, tsaka nung nakaraang linggo po ay nakaranas tayo ng tag-ulan. Manageable pa naman po yung ating water level dito sa atin. So, pero hindi pa rin po natin yung masasabi dahil sa ngayon po, yun po yung estado. Pero hindi tapos na po kasi kaming magkolekta ng mga presyo ng mga bilihin para sa second phase ng aming retail price surveys, at yun po yung pagbabasihan namin ng pag-estimate ng inflation rate at consumer price index para sa buwan ng Marso. So okay pa naman po yung mga prices na nakalap namin, hindi po siya gaanong tumaas. Salamat po at sana po ay nasagot ko ng maayos ang inyong katanungan. Salamat po ulit CSSOP sa pagsagot sa katanungan mula sa ating kinatawan ng DENR Penro Marinduque. At follow-up question lang po, ma'am. Kasi sabi po dito, kasi alam naman po natin na mag-Holy Week at mas nais ng mga kababayan po natin ang seafoods and veggies. Salamat po. Ano daw? Ito po ay in relation po doon sa previous na tanong mula sa kinatawan ng DENR Penro Marinduque. Pakiulit daw yung tanong, parang may hindi ako naintindihan na salita. Ang sabi po dito, ma'am, kasi alam naman po natin na mag-Holy Week at mas nais ng mga kababayan po natin ang seafoods at veggies. Okay. So, parang ang tinatanong niya ay kung makakaapekto ang malaking demand sa magiging takbo ng presyo ng mga bilihin dito sa atin. Okay. Karaniwan, yun talaga yung mangyayari or nangyayari kapag ang isang lugar ay nagdaraos ng mga malalaking kaganapan, activity, at may mga dumadayo na mga turista doon sa isang lugar na yon. Pero dito naman sa atin kasi konti lang yung suppliers natin talaga ng mga seafoods. Katulad ng although tayo ay napapaligiran ng dagat, yung supply na nanggagaling o nahuhuli sa dagat ay sakto lang na konsumo talaga natin dito sa ating probinsya. So, hindi na natin siya makakapture ngayong March dahil tapos na nga po yung pagkuha natin ng data para sa buwan ng Marso. Ginagawa po kasi yung pagkuha ng data sa first 5 days ng buwan at saka po meron ding kinukuha sa during the middle of the month. So ang atin pong Holy Week ay tataon sa huling linggo or last week ng Marso, at ang susunod na po naming pangungulekta ng prices ay sa unang 5 araw na po ng Abril. So, hindi na po natin makakapture yung kung nagtaas man po ng presyo ang mga pangunahing bilihin dito sa ating probinsya sa Holy Week. Thank you po. Muli po, salamat po CSSOP sa pagsagot sa katanungan mula sa kinatawan ng DENR Penro Marinduque. At salamat din po sa kinatawan ng DENR Penro Marinduque sa pakikilahok sa ating question and answer segment.
Muli po, nais ko pong imbitahan kung mayroon pa pong mga katanungan ng ating mga kasama sa Google Meet, maaari po ninyong i-raise ang raise hand feature sa Google Meet at iniimbitahan ko rin po ang ating mga tagapanood sa Facebook Live, maaari po ninyong i-komento ang inyong mga katanungan sa comment section. Mayroon din po akong katanungan para sa ating CSS. Alam naman natin na nagsimula na ulit magbukas ang ating expo dito sa Buwak at gayon din ng ibang mga tindahan at iba pang bayan bilang parte ng darating na Semana Santa. Nakakaapekto po ba ito sa inflation nitong Pebrero? At kung bababa, mas bababa pa po ba ngayong Marso? Okay, salamat sa magandang tanong. Parang related din kasi siya doon sa itinanong kanina. Nagsimula ang expo natin noong March 1. March 1 ba? March 1. Okay, so yun, as nabanggit ko kanina, na doon din yung first 5 days ng collection ng prices ng mga basic commodities na naka-include sa market basket na kinokolekta ng taga-PSA. So, maraming ang mga locators ngayon doon sa ating expo. Kaya lang po, doon sa tinatawag naming fixed market basket of goods and services for the determination of the consumer price index and inflation rate, hindi rin po kami basta nagpapalit ng mga outlets para po ma-accommodate yung biglaang change ng season or yung tinatawag naming mga seasonalities. Meron po kaming fixed na mga outlets din base po sa criteria na dapat po ang mga pagkukunan namin ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ay sila po ay patuloy ang existence doon sa bayan na yon, sa lugar na yon. Hindi lang po siya nagre-retail price or nagtitinda kung merong mga malalaking activity sa isang lugar. Dapat din po ay yung kanyang mga tinda ay laging, yun pong kanyang tindahan ay laging matao, laging mas maraming customers. Siya po yung mas laging pinupuntahan ng mga customers at available po lagi yung mga goods and services sa kanya para po makonsider bilang mga establishments na pinupuntahan namin or mga outlets. So kapag po may mga ganoon na mga expo, hindi po kasi talaga sila kasama dun sa pinupuntahan namin na mga kinukuhanan ng prices. Ang pwede lang po nilang maapektuhan ay yung presyo ng mga tinda rin noong kakompetensya nila. Na yun talaga po yung regular na pinupuntahan namin. Pero sa ngayon po, wala naman pong nagbago dun sa presyo ng mga outlets na regular na pinupuntahan ng PSA para sa determination ng inflation rate at consumer price survey. So ito po ay follow-up po dun sa una kong itinanong. Kung nabanggit po na may outlet lamang na pinagkukuhanan ng presyo, ayon sa inyong paliwanag noong mga nagdaang presscon, hindi po ba madidisregard ang data nito gaya ng data na nakukuha sa Expo? Sa mga presyo ng paninda doon, na malaki din naman ang ambag sa kita or sa economy ng ating province. Okay po. Yan nga po yung tinatawag na seasonality ng mga data. Kaya lang po, hindi po pwedeng basta-basta na lang po i-include sa market basket yung mga bigla na lang pong sumusulpot na mga
bagong nagtitinda, mga retailers. Kung ang consider naman po natin ay yung ambag nila sa ekonomiya ng ating probinsya, so sila naman po ay nako-consider din, pero hindi lang po dito naman sa pag-estimate natin ng retail price survey. Sila po ay pumapasok doon sa isang pag-estimate na ginagawa naman ng PSA, na yun po ay isinasama sa estimation naman ng provincial product accounts natin. Thank you po. Maraming salamat po sa pagsagot, CSS Office. At mayroon pa po tayong isa pang katanungan. Ang sabi po dito, Semana Santa Holy Week. For sure, marami pong uuwi. Saang parte po kaya ito makakaapekto sa ating inflation para sa March? Ano po kaya ang masasabi nating makikita na, okay, dumami kasi ang umuwi at mga turista, kaya ganito ang inflation sa susunod na buwan? Okay. So, next week, marami ng pauwi dito sa atin. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi talaga kung saan parte siya papasok para makaapekto sa mga bilihin natin para sa March. Kasi nga po ay natapos na yung pangongolekta ng presyo ng mga bilihin para sa Marso. Ang natitira na lang na gawain na madadagdag sa pag-estimate ng inflation or consumer price index sa March ay yung ginagawa naming weekly survey on the petroleum products prices. So, kapag yun ang mas mataas or mas tama, kung yung mga presyo ng mga petroleum products ay meron tayong na kolekta na mas malaki ang pagtaas. So, siya yung sa susunod na 2 linggo hanggang matapos ang Marso, so siya yung masasabi natin na magkakaapekto pa rin kapag dumating na ang Holy Week. Pero sa ngayon, natapos na kasi yung pangongolekta natin. Wala naman tayong masyadong nakikitang epekto pa ng Semana Santa or Holy Week. Muli po, maraming salamat po ulit sa pagsagot ng aming katanungan, CSS Office. At mayroon pa po bang nais magtanong mula po sa ating mga kasamahan sa Google Meet at sa mga tagapanood sa ating Facebook Live? Magka-countdown lang po tayo ng simula 10. Kung mayroon pa pong nais magtanong, maaari po ninyong i-raise ang inyong hand or mag-iwan po ng question sa ating comment section. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, if there are no more questions po, we will be ending our question and answer segment. At sa atin naman pong mga kasama mula sa Google Meet, may I request po everyone to turn on their camera para po sa ating photo opportunity. May I request everyone po to please open po ang ating mga camera. Maraming salamat po. Okay lang. So, muli po, maraming salamat po sa mga kinatawan ng ahensya na nakilahok sa ating press conference ngayong hapon, pati na rin po sa ating mga tagapanood sa Facebook Live.
We would like to also thank our press and media partners for joining us in the February 2024 Inflation Press Conference. At nais ko rin pong batiin ng ating mga kababaihan ng Happy Women's Month. At sana po ay patuloy ninyo kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph at maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page www.facebook.com.psa.marinduque para po sa mas marami pang updates. Once again, ako po si Eliza Shane Elicaros ng Marinduque Provincial Statistical Office. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.